Ang aming napiling pamagat ay pananaw sa paggamit ng wikang Filipino sa pagtuturo ng agam. Napili namin ang paksang ito sapagkat nais naming malaman kung ano nga ba ang pananaw sa paggamit ng wikang Filipino sa pagtuturo ng agam. Kami ay curious kung ano ang epekto nito sa mga nag-aaral ng BSF. Layunin ng paksang ito na malaman kung may magandang dulot ba ang wikang Filipino sa paggamit ng bilang panturo sa agham at kung ito ba ay makatutulong o hindi para sa kanila. Makukuha namin ang datos sa pamamagitan ng interview ng mga taong nagpapakadalubhasa sa wikang Filipino. Ang inaasahan naming datos ay malalaman namin kung makatutulong ba ang wikang Filipino bilang panturo sa agham at kung ito ba ay magiging madali para sa mga mag-aaral na wikang Filipino ang gamitin bilang pagtuturo. Makatutulong ang aming paksa sa wikang Filipino dahil kapag ginamit ang wikang Filipino sa pagtuturo ng agham, maaring mas aktibong makilahok ang mga estudyante sa talakayan sapagkat mas maiintindihan nila ang konsepto at nakakapagbigay sila ng sariling mga ideya. Ako si Arian D. Breva ang magtatalakay ng metodolohiya at resulta ng aming pananaliksik. Ang pananaliksik na ito ay isang kwalitatibong pananaliksik. Layunin ng ganitong uri ng pananaliksik na maunawaan ang problema at makakuha ng malawak at malalim na pagkaunawa sa pananaw ng paggamit ng wikang Filipino sa agham. Ginamit ng pananaliksik na ito ang disenyong Basic Qualitative Design. Ayon kay Bandari, 2020, ang ganitong uri ng disenyo ay nasasangkot ng pagkolekta at pag-aralan ang hindi numerong data. Halimbawa nito ay mga teksto, video o audio upang maunawaan ang mga konsepto, opinyon o karanasan. Maaari itong magamit upang makalikom ng malalim na pananaw sa isang problema o makabuo ng mga bagong ideya para sa pagsasaliksik. Ang pananaliksik na ito ay isinakatuparan sa pamamagitan ng pag-e-interview gamit ang audio recording sa cellphone sa limang piniling mag-aaral ng ikalawang baitang na nag-aaral ng Bachelor ng Sining sa Filipino sa Eastern Visayas State University, Tacloban Campus. Ang pag-aaral ay isinagawa sa pamamagitan ng pag-aalam kung ano ang pananaw nila kung wikang Filipino ang gagamitin bilang panturo ng agham, partikular sa kanilang asignaturang Science, Technology, and Society. At yun naman tatalakayin ko ang resulta kalakipang diskusyon. Sa unang talahanayan ng resulta sa pag-interview, ang tugon ng mga kinapanayam sa tanong na sa iyong pananaw bilang mag-aaral ng BSF, makakatulong ba ang paggamit ng wikang Filipino sa pagtuturo ng agham ay nagkaroon ng dalawang klaseng tema. Sa 5 kinapanayam, 4 ang may tugon na halos magkakapareho at nagkaroon ng temang makakatulong ang wikang Filipino sa pagtuturo ng agham dahil para sa kanila, mapapadali at mas maiintindihan nila ang asignaturang agham kung wikang Filipino ang gagamitin. At para sa kanila, ito ay makakatulong. At ang isang tugon naman mula sa kinapanayam ay nagkaroon ng temang hindi importante ang wikang Filipino sa pagtuturo ng agham dahil para sa kanya, mas maiintindihan ang agham kung wikang Ingles ang gagamitin sa pagtuturo. Pwedeng ituro ang wikang Filipino sa agham ngunit hindi masyadong importante na wikang Filipino ang gagamitin sa panturo ng agham. Sa kabuuan, ang unang talahanayan batay sa mga pananaw na sagot ng mga kinapanayam, mas marami ang nagsasabi na makakatulong ang wikang Filipino sa pagtuturo ng agham at mas mapapadali ang pag-intindi nila rito. Sa ikalawang talahanayan naman, nagkaroon din ng dalawang tema. Mula sa 5 kinapanayam, may 3 magkakapareho ang tugon at naklasipika sa iisang tema na mapapadali ang pag-intindi kung wikang Filipino ang gagamitin sa pagtuturo ng agham at ang isa namang tugon ay nagkaroon ng tema na magiging komplikado kung wikang Filipino ang gagamitin sa pagtuturo ng agham dahil para sa kinapanayam, depende lamang para sa kanya. May mga termino na mapapadali at may mga bagay na mas magiging komplikado kasi may mga termino mula sa agham na mahirap isalin sa wikang Filipino. Ngunit batay sa mga tugon mula sa 5 kinapanayam, mas marami ang nagsasabi na mapapadali ang pag-intindi kung wikang Filipino ang gagamitin sa pagtuturo ng agham.
Kaya sa kabuuan ng ikalawang talahanayan, mas magiging madali ang pag-intindi sa asignaturang agham kung wikang Filipino ang gagamitin bilang panturo. Sa panghuling talahanayan naman mula sa 5 kinapanayam, may 3 magkakapareho ang tugon at nagkaroon ng temang makakatulong ang paggamit ng wikang Filipino sa pagpapaliwanag ng mga ideya. At 2 tugon naman mula sa kinapanayam na may temang may mga limitasyon ang paggamit ng wikang Filipino sa pagpapaliwanag ng mga ideya. Para sa 3 kinapanayam, makakatulong ang paggamit ng wikang Filipino sa pagpapaliwanag ng mga ideya kasi mas komportable itong gamitin kumpara sa wikang Ingles. Mas madali maintindihan ang wikang Filipino at para na rin mahasa ang ating wikang Filipino. At para naman sa tugon ng 2 kinapanayam, may limitasyon ang wikang Filipino sa pagpapaliwanag ng mga ideya sa asignaturang agham dahil may mga salita mula sa agham na mahirap isalin sa Filipino. Kaya kailangan ng balansing wika upang maintindihan ng mga mag-aaral kung ano ang dapat unawain. Ngunit batay sa 5 tugon, mas marami ang nagsasabing makakatulong ang wikang Filipino. Kaya sa kabuuan ng talahanayan na ito, nalaman ng mga mananaliksik na makakatulong ang wikang Filipino sa agham upang makapagpaliwanag ng mga ideya. Batay sa mga nasuring pahayag ng mga taga-tugon sa pag-aaral na ito, nagkaroon ng ganitong konklusyon ang mga mananaliksik. Mapapadali ang asignaturang agham kung ang wikang Filipino ang gagamitin sa pagtuturo ng agham at mapapadali ang kanilang pag-intindi at makakatulong din ang wikang Filipino kung ito ang medyum na gagamitin bilang panturo sa agham. Kasi madali itong maintindihan at mula naman sa kinalabasang resulta ng pag-aaral na ito, narito ang rekomendasyon ng mga mananaliksik at patungkol sa paggamit ng wikang Filipino bilang panturo ng agham. Gamitin upang lubusang mahasa ang kanilang kasanayan at mas lalong humusay ang kanilang performance sa talakayan. Dahil ang wikang Filipino ang mas madali nilang maunawaan at madaling maintindihan, kailangan lamang ng paghahasa upang lubusan ng praktisa ng maayos ang wikang Filipino bilang panturo ng agham.